Hindi overloaded o lagpas sa kapasidad ng barkong lumubog malapit sa Basilan ayon sa Philippine Coast Guard. 18 sa mga sakay nito ang nasawi, 10 ang nawawala pa. Mula sa Zamboanga City, may live report si Jonathan Andal. Jonathan. Atom, sabi ng Philippine Coast Guard hanggang ngayong gabi, meron pa rin silang search and rescue operation sa dagat ng Basilan. Hindi pa rin daw kasi sila nawawalan ng pag-asa na makikita pa rin ng buhay yung 10 pang nawawalang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Biglang nagising ang mga sakay ng Roro na MV Tricia Kirsten 3 pasado hating gabi. Lumulubog na pala ang barko na galing Zamboanga at patungong Sulu. Napasuot sila ng life vest. May ilang pumunta sa gilid hanggang tuluyang lumubog ang barko sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan. Sa gitna ng dilim, palutang-lutang sa Sulusi ang mga pasahero. Desperado sa paghingi ng saklolo, todo kapit ang ilan sa mga pampalutang. Nakaresponde ang mga otoridad. Ang mga nasagip dinala sa mga pantalan ng Isabela City, Basilan, Jolo, Sulu at Zamboanga City. Agad ginamot ang mga sugatan at binigyan ng pagkain at kumot. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Sa ilang nakaligtas, sariwa pa ang sinapit nilang bangungot. Gising namin po, kumigilid na ganyan. Tapos na gano'n, seconds lang nagkukuha na kami lahat ng mga life jacket. Takbuhan na kami para sa buhay namin. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na. Tapos ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. 2 hours, bago po kami na-rescue. Hindi po ako marunong lumungoy pero ginawa ko rin pero kasurvive ako. Ayon sa Philippine Coast Guard, 316 ang nasagip, kabilang ang 13 pulis. Isang pulis naman ang kasama sa 18 nasawi, 10 pa ang nawawala. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Isa sa hinahanap ang lolang kasama ang 5 kaanak. Si Nordis Ondali Sawabi po yung pangalan niya. Baka may makakita po sa kanya. Sabi, yung naano pa daw yung barko, hindi pa tumaob talaga. Magkasama pa sila. Pero yung naglakihan na daw yung alon, no, nasiparit na sila. Nawawala rin ang on-duty cadet sa barko na si Kyle Punsalang. Ayon sa kanyang kapatid, nakapagpadala pa si Kyle ng mensahe na tumatagilid na ang kanilang barko. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, kita malapit sa pinaglubugan ng barko ang mga lumulutang na gamit ng mga pasahero at debris. May bakas din ng oil sheen o langis. Magtutulungan ng PCG at Maritime Industry Authority o Marina sa pag-iimbestiga sa paglubog ng barko. Batay sa ulat ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid ito at pinasukan ng tubig. May nagsabi ring pinasok na ng tubig ang barko bago tumagilid. Aalamin kung may sinalubong na malalaking alon ang barko. Sisilipin din ang seaworthiness nito. Batay sa website na marinetraffic.com, 1995 ginawa ang barko sa Japan at binili ng Allison Shipping Lines. Sabi ng Allison, nang matanggap nila ang distress call, agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko, pati na sa mga pamilya nila. May teorya naman sa paglubog si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Dati siyang kapitan ng barko at asawa ng isa sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines. Basta may pumutok daw na parang malakas sa baba. Sa baba kung nasan yung mga sasakyan ko? Saan yung masasakyan? Baka yung lashing. Yung lashing materials, yung tumatali sa masasakyan. Kasi pag humampas yun, malakas yun eh. So baka yun ang maaaring naputol at nag-give way. Tumagilid siya, yung mga equipment, yung mga truck, nawala ng stability. Yung cargos, nag-ship siya sa one side lang lahat. Ni-rule out na ng PCG na overloaded ang Roro. 352 ang maximum passenger load nito. 344 ang sakay ng pasahero at crew ng madisgrasya ito. May karga ring mga truck ang Roro. Sabi rin ng Marina, naglayag sa pinahintulutang kapasidad ang Roro.
Ato, may 7 pang pasahero ang nagpapagaling sa iba't ibang ospital dito sa Zamboanga City. Ayon po yan sa City Social Welfare Office. Ang sabi naman po ng mayor ng Zamboanga City, merong 10 survivor na pinili pa rin pong maglayag ngayong gabi. Papunta pa rin po ng Sulu. Sakay po ang ibang barko ng Allison Shipping Lines na nilibre naman daw yung kanilang ticket. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal.